Use butterfly method. Yes, pwede naman guys. For today's video, samahan niyo ako guys at sasagutan natin ang problems na to. Ito ay subtracting dissimilar fraction gamit ang butterfly method na sabi ni Sir at gagamitin din natin ang LCD. So, simulan natin guys sa butterfly method. Sa pagsolve ng butterfly method guys, magguguhit muna ako ng butterfly kasi pang butterfly din to guys. Oops. Then, dito naman sa kabila guys. Bali, ito yung wings niya guys. Ito yung wings ng ating butterfly. So, simple sa ating butterfly, mayroon tayong antenna. At saka, mayroon tayong body. Ito yung body ng ating butterfly. What? Ngayon, sa pag-solve guys, gamit ang butterfly method, i-multiply natin ang mga numbers na nasa wings ng ating butterfly. Tulad ng 4 at saka 15. So, 4 times 15 equals 60. So, ang sagot, ilalagay natin dito sa baba ng antena. 2 times 5 equals 10. So, ilagay natin dito. Then, ngayon naman, ang denominators. I-multiply natin ang denominators. 5 times 15 equals 75. Yun, so mayroon na tayong sagot guys. Ang gagawin naman natin, ilalagay natin ang sagot dito sa taas. Yung mga sagot na nasa antena, ilalagay natin dito. At saka kukopyahin natin yung minus sign. So 60, kopyahin natin. Then kopyahin natin ang minus sign. Ang 10, kopyahin natin. Then kopyahin din natin ang 75 bilang denominators. Ngayon, i-subtract na natin guys. 60 minus 10 equals 50. Ito ay 50. Copy denominator 75. Ngayon, dahil 50 at 75 ang sagot natin guys, pwede natin yan isulat sa lowest term. So, para makuha natin ang lowest term, hanapin natin ang GCF ng 50 at saka 75. So, ang GCF ng 50 at 75 ay 25. Yun yung pinakamalaking number guys na pwedeng i-divide sa 50 at pwede i-divide sa 75. So, 25 ang gagamitin natin guys na GCF nila. By the way, ang ibig sabihin ng GCF guys ha, greatest common factor. Okay, so i-divide natin. 50 divided by 25 equals 2. 75 divided by 25 equals 3. So, ito yung ating final answer, guys. 2/3 ang ating final answer. Ngayon naman, isolve natin again sa gamit ang LCD. So, kopyahin natin ang problems. 4/5 minus 2/15. So, yun nga, dahil dissimilar fraction ito, guys, kailangan natin i-convert into similar fraction. At para ma-convert natin into similar fraction, hanapin natin ang LCD ng 5 at saka 15. So, lagyan natin ng dalawang linya guys. Kopyahin natin ang minus sign. Okay, ano ang LCD ng 5 at saka 15? So, para mas madali natin makuha ang LCD nila guys, pwede natin ilista muna ang mga multiples ng 5 at saka 15. So, lista natin guys. Ang multiples ng 5, 5 itself, 10, 15, 20, 25, and so on. So, dito naman tayo sa 15. Ito ay 15, 30, 45, 60, and so on. So, hanapin na natin ngayon ang common factor nila. So, ang common factor nila ay ang 15. Ito. So, ito yung pinakamaliit guys na common factor nila. Kaya tinatawag siyang least common denominator. So, ito yung gagamitin natin na ilagay natin dito. Yun. So, buhayin na natin to guys ha. I-erase na natin. So, 15. Saka dito, 15.
I-divide natin guys dito. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 4 equals 12. Dito naman sa kabila, 15 divided by 15 equals 1. 1 times 2 equals 2. Ngayon, naging similar fraction na siya guys. So, kapag ganito similar fraction, directly subtract the numerators. So, subtract natin 12 minus 2 equals 10. And copy the denominator na 15. Ito, meron tayong 10 over 15. So, dahil malaki pa ang 10 at saka 15, pwede pa natin yan isulat into Lewis term. So, para maisulat natin into Lewis term, ganun pa rin, hanapin natin ang kanilang GCF. So, ang GCF ng 10 at saka 15 ay ang 5. Yan yung pinakamalaking number na pwede natin i-divide sa 10 at pwede i-divide sa 15. So, 5. Dito, 5 din. 10 divided by 5 equals 2. 15 divided by 5 equals 3. So, ito yung ating sagot. 2 over 3. Di ba pangit lang ang sagot, guys? Okay. So, ito yun, guys. Ano sa tingin nyo ang mas madali, guys? Ang butterfly method o ang LCD? So, ito yun, guys. Kapag butterfly method, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwedeng gamitin ang butterfly method. No? Ang method na ito, this method, is not always helpful. When you have a larger fraction, mas magandang gamitin ang LCD. Mahirap gamitin ang butterfly method kapag malalaki na yung mga number. For example, 13 over 21. Okay. For example, ito ay addition. Gagamitin natin ang addition. 17 over 42. So, kapag gumamit tayo ng butterfly method, guys, i-multiply natin ang 13 times 42 at saka ang 17 times 21. So, it is too difficult na, no? Magiging mahirap na ito kung gagamitin natin ang butterfly method. Pero kung ang gagamitin natin ay LCD, mas madali natin makuha ang sagot. Mathematics, lamang ang math talino. So, yun. Bye-bye, guys!